Christ died for us. Amen. Tawagin natin si Pastor and thank you po. Tayo makakaupo na. Purihin po ang Panginoon at sa kabila na marami tayong pinagdadaan ng sobrang di na natin kayang lagpasan, ang kamay ng Diyos laging nakaabang para tayo ibangunin sa ating pagkakadapa, pagkukulang, pagkakasala, at na-realize natin dahil di natin kayang kilusin ang ating buhay kung wala ang Diyos. For without God, we can do nothing. Ang ating pong short message ngayong gabi ay nasa chapter 13 na po tayo ng Psalms. Gawin na nating pagka Miyerkules ay Psalms tayo, napakaganda. Kahit ito po ay kaputol or ubusin natin, since na ito po ay hanggang 6 verses, tayo po ay magsitayo at babasahin natin. Pero sa tingin ko, kung atin po talagang titingnan ang hiwaga ng chapter 13, hindi kaya ang 2 araw para ito po ay ipahayag ang biyaya ng presensya ng Diyos. Ngayong buwan po ay ang ating inihanap is the presence of God. Wala tayong wala tayong power pag wala ang indwelling fire of the Holy Spirit. Wala tayong lakas kung wala ang infilling ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya hanapin natin ang presence ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, chapter 13, 1-6, at sabay-sabay nating babasahin sa inyong pangunawa, anuman ang inyong hawak na Bible, yan man ay English, Tagalog, Bicol. Psalms chapter 13. Nandiyan na po ba ang lahat? Okay, verse 1, sabay-sabay natin pong basahin. How long wilt thou forget me, O Lord? Forever? How long wilt thou hide my face from me? Dalawa na pong how long, di ba? Verse 2. How long, number 3, shall I take counsel of my soul, habang sorrow in my heart daily? How long, pang-apat, mine enemies be exalted over me? So, apat, ano po? And in verse 3, consider and hear me, O Lord my God, lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Ay, grabe, ano po? Verse 4, lest mine enemies say, I have prevailed against him, and those that are troubled may rejoice when I am moved. 5, but I have trusted in thy mercy, my heart shall rejoice in thy salvation. Last, verse 6, I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. Ang ganda po ng words na yan, na bountifully. So sa gabi pong ito, ang pamagatan natin, pwede kayo magpamagat sa sarili nyo kung ano po ang nito. Tahimik ang Diyos eh. 4 na inulit ni David. Mismo si David nagsabi, Panginoon, hanggang kailan? Panginoon, hanggang kailan ko sasabihin sa sarili ko na para bang wala nang bukas, wala nang kinakounsel niya sarili niya. Inaano niya. Ano po? At dito po ay ang pangatlo, sabi niya, how long shall I take counsel? Ano po? How long will you hide your face from me? Marami po tayong makikita dito sa mga tanong na ito. At ang panghuling tanong niya, okay, how long my enemies magmamayabang? Sabi niya, wala kayo. Talo kayo eh. Nagmamalaki ang kaaway. Kaya sa gabi po ito, kung sa 4 na tanong ni David, pero siguro sa ating mismo mga buhay, nakapagtanong na ba kayo, Panginoon, hanggang po kailan kami magtitiis sa hirap na ito? Lord, hanggang kailan po kami magtatagal sa problemang ito, Panginoon? Baka pwede sa kay David 4, baka sa inyo 6 ang tanong. Lord, hanggang kailan po? So, pwede nating panamagatan ito, tahimik ang Diyos eh. Silence ang Diyos. Bakit? Nagtatanong yung kanyang anak, Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Pwede nating pamagat yon, how long? Pwede nating ipamagat, magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi natin alam kung anong plano niya, anong niluluto niya para sa iyo, di ba? Anong pinaplano niya para sa iyo. So marami tayong pinag-ititle. Kaya ngayon gabi mga kapatid, kung sakali man po dumating kayo sa puntong katulad ni David nagtanong, 4 na beses siya paulit-ulit, Lord, hanggang kailan po kami makakaahon dito? So, tingnan po natin ang mga tanong na ito
sa biyaya at sa grasya ng mahabaging Diyos na sa kabila ng ating mga pagkukulang pagkakasala, nandoon pa rin siya sa atin para tulungan. Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Salamat po, O Diyos, katulad ni Haring David, paulit-ulit niya tinatanong kung hanggang kailan siya magtitiis, hanggang kailan po siya maghihintay na iyong mga sagot, hanggang kailan niyo po itatago ang mukha niyo sa Kanya. Malamang may nakita kayo, Panginoon, sa puso ni David kung bakit inilayo ninyo ang inyong mukha sa Kanya. Pwede rin po, Panginoon, mangyari sa amin ngayong gabi. Marami kami pong pinagdadaanan, marami kami problema, pero parang inilalayo niyo ang mukha niyo sa amin. Bakit po? Baka po may nagawa kaming mali, Panginoon. Baka may mga kasamaan po sa aming mga puso na nakita kayo kaya inilalayo niyo ang mukha niyo sa amin ngayong gabi. Panginoon, patawad niyo po, Panginoon, bago kami magsimula. Bago kami, Panginoon, magsamba sa iyo. Kung sakali, Panginoon, marami po kaming tinatago, kinikim-kim na hindi alam ng karamihan, pero alam niyo, Panginoon, kung bakit inilalayo niyo ang kasagutan sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Kayo po ang may taas, kayo po ang may pangaral, kayo po magbigay sa amin ng revival sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hanapin natin ang presensya ng Diyos pagka napansin natin na para bang wala nang sagot, wala nang nangyayari, kahit anong pigil, kahit anong sikap natin, sige man tayong soul winning, sige man tayong bigay ng truck, sige man tayong tawag nito, deal, pero parang walang nangyayari. Tingnan natin kung bakit. Ano po? Itong ano pong ito, ang totoong ibinibigay ditong mensahe sa kalahatan from verse 1 to 6 that the psalmist, si David na nagsulat po ng mga poems na ito, ng mga tula na ito, David longed for God's presence. Hinahanap niya ang presensya ng Diyos, parang hindi niya nararamdaman. Pwede mangyari sa atin ngayong gabi yan at sa mga susunod na araw. There are times when God hid His face to us. Bakit? Tingnan natin po sa liwanag ng Biblia. May isang report sa isang miners na natrap, isang mga minero, natabunan sila doon habang nagmimina sila doon sa ilalim ng lupa sa Pennsylvania ng coal mining. 3 araw silang nakalubong doon. Natabunan. At pagkatapos, na-rescue naman po sila ng mga rescue worker at naitaas sila doon sa ilalim ng hukay na kailang pinagmiminahan ng coal mining. At doon po sa habang nagkakatuwaan, mayroong kagalakan doon sa mga rescuer, at yung crowd nakapalibot. Yung iba nagtanong, sabi niya, ang tagal-tagal namin sa ilalim, parang wala kayo. Parang ang layo-layo ninyo. Parang yung sa takot, di ba siguro? Pero at least, ay natulungan po sila. At minsan po itong Psalms ay may relation po doon sa kwentong yon. Minsan ay may mga nangyayari sa buhay natin na para bang walang tutulong. Ikaw ba naman makulong sa ilalim ng lupa? Parang advance na paglibing sa iyo. Buhay ka pa, nilibing ka na Kasi mina yun Pero alam nyo, sa biyaya ng Diyos, after 3 days, ay natulungan din po. Ganon din po siguro tayo mga Kristyano. May 1 year na, may 5 years na, may 10 years ng problema. Pero alam nyo, sa kabila ng tagal na yon, na nagtitiwala tayo sa Diyos, sa kabila ng 10 taon, pag 11 years, sumagot ang Diyos. Okay? So, tingnan natin po sa liwanag ng Bible from verse 1 and 2, ay 3 po ang ating titingnan muna dyan. Nagkaroon ng frustration dito yung writer. Yung gumagawa ng poem na ito, nagkaroon ng frustration from verse 1 and 2. And then pagdating ng 3, 4, and the following verses, verse 3 and 4, sabi niya ay, mag-focus kaya ako, sabi ni David. Okay. Siguro kailangan ko mag-focus. Ano kaya ang dahilan? Bakit 4 na beses sabi niya, Panginoon, hanggang kailan? Panginoon, hanggang kailan mo itatago ang iyong muka? Para bang hindi mo na ako pinapansin, Panginoon. Samantalang noon si David ay malapit sa puso ng Diyos. Di po ba? Tuwing siya po nagbabantay ng mga tupa, kumakanta siya, nag-uusap sila ng Panginoon, parang ang sarap ng fellowship nila. Pero after nung siya po ay nagkaroon na ng responsibilidad bilang hari, doon na nagsimula. Marami na rin po siyang error.
Okay, kaya yun po ang pangalawa. Ang pangatlo, at tingnan natin, verse 4, 5, and 6. At sasabi ko sa inyo, kung ito po ipupukusan talaga natin, kulang ang 2 araw. The third was, okay, sabi ng verse 4, 5, and 6, okay, lest mine enemy say, I have prevailed against him, and those that trouble me rejoice. Para bang nagmamalaki pa yung mga kaaway eh. May isang tanong dito si David nung panahon, sabi niya, Lord, hanggang kailan mo ako paghihiganti sa aking mga kaaway? Nagmamalaki sila, na para bang talong-talo na tayo. Sabi ni David dito, alam niyo yung sagot ng Panginoon sa kanya, Oy David, makinig ka. Sa kasamaan nila, ni kanto ng langit, hindi nila makikita. Okay? Kaya dito po ay, pansinin natin maigiting verse 4, verse 5, but I have trusted thy mercy. Kanina sa inawit, di ba tayo yung mga ano yun, may word na ginamit si David na tayo yung mga kriminal, pero kinahabagan tayo ng Diyos. Di ba? Kaya dito mga kapatid, ay titingnan natin, sususugin natin, bakit nagtanong si David ng ganun 4 na beses. So, balikan natin po ang point number 1 natin, na sabi dito, okay, i-notice natin na nagkaroon ng frustration ang writer mismo. Okay? Pwede natin gamitin, nagreklamo siya, nagtantrum siya. Kasi nung kabataan niya, nung tagabantay lang siya ng tupa, pinapractice pala siya ng Panginoon na maghawak ng maraming tao bilang hari. Noon, ang ganda ng buhay niya eh. Pag may leon, kamay lang, wala siyang armas, natatalo niya. Yung malaking bear para kinakagat yung kanyang tupang binabantayan, kamay lang, at sa pangalan ng Panginoon, talo niya. Dumating si Goliath, sa pangalan ng Panginoon, akalain mo yung kanyang maskara na ganito lang butas, pumasok yung bato doon, natumba si Goliath. Parang, di ba? Kung isipin natin, imposible. Pero, kaya nangyari yun dahil nandoon ang Diyos, kasama niya pa. Okay? Kasama niya pa ang Panginoon nung time na yon. Pero bakit pagdating dito, sa verse 1 and 2, nagtatanong na siya, anong panahon na po ito? Okay? Sa mga Bibles ng iba, may nakalagay sa kanilang headings, David pray for help, that the enemies may not exalt over him. Yung mga kaaway niya, una, kaaway niya sino ba yun yung hari niya dati? Si Haring Saul. Pero nakasurvive siya. Pag marumpot, yung masamaang espiritu nakaano kay Haring Saul, sabi niya, David, tugtugan mo ako. Di tugtog siya. If you happy and you know. Di ba? Aba, nagalit si Saul. Magkanta yan. Ginabilin siya, di ba? So, kung titingnan natin mga kapatid dito, ang Diyos marami itinuturo sa kanya habang siya po ay papunta sa malaking responsibilidad bilang man of God o leader. Pastor, di ba ang man of God para sa pastor lang? Akala nyo lang. Man and woman of God. The same po yan eh. We are the same calling. Tayo, sabi ka kanina sa nagpapakanta, mga kriminal tayo, tinawag tayo ng Diyos. For what reason? Anong rason ba tayo tinawag? Tinawag tayo to represent, para ipakita ang Panginoon na mahabagin, na nagbago, nagligtas ng ating buhay. So yun po ang pinaka-reason doon kung bakit. Now, balikan natin doon, bakit nagkaroon ng frustration si David? Una, okay, 4 na beses niya tinanong ang Panginoon, Lord, isa-isa natin doon sa verse para hindi tayo magkamila. How long wilt thou forget me? Ibig sabihin ba, nakakalimot pa ang Diyos? Bigyan po natin ng 2 side muna. Doon muna tayo sa side ng may connection sa Diyos. Siya po ay paborito ng Diyos, mahal siya ng Diyos, at tayo Kristiyano, tayo po ay anak ng Diyos. Tama? Doon muna tayo sa side. Wag na muna tayo doon sa bad side. Okay? Good side muna tayo. Dito po sa good side, okay, sabi ni David, how long will forget me? Okay? Na dito po ay nakita ang display ng mga bagay na binigay kay David mula siya po ay naging tagabantay lang ng tupa. Nagkaroon po siya ng mga bagay na pinagpala siya ng Diyos, iningatan, pinotektahan, hanggang sa napunta po siya doon sa kanyang position bilang naging hari. Okay? Kung titingnan po natin, aralan natin ang isang bagay kung bakit ang Diyos ay parang kinakalimutan tayo. Okay? Titingnan natin po sa negative side dyan po yung mamaya. Mamaya may isang corruption na nangyari sa buhay ni David. Pag sinabing corruption, mayroon siyang nagawang ayaw ng Diyos makita. Ang tawag doon ay corruption.
Di ba? Yung issue ngayon, di ba? May corruption, pinagbabato yung bahay. Ayaw nila. Ng ganon. So, yun po yung bad side. Ano po? Dito tayo sa good side, sa positive side. Sabi niya, David, how long, ano po? How long? Nagsasuggest po ang word na how long, ano po? Ang ibig sabihin po nitong how long, ibig sabihin na tayo po ay i-search natin ang ating puso, okay? How long, O Lord, will you forget me forever? Hindi. Kasi anak ka ng Diyos eh. Pero bakit lumalabas na kinakalimutan ka? Sabi diyan, di ba? 4 na how long yan, ha? Tingnan niyo, ano po? Sabi ng verse 1, how long thou will forget me? Forever, how long will thou hide thy face from me? Pagdabat sa verse 2, how long shall I take counsel of my soul? Ika-counsel ko pa yung soul ko para lang na forever ba? Sabi niya ng verse 2. Okay? Kaya dito po ay, kung titingnan natin, una, sabi ni David, how long wilt thou forget me? Kung titingnan natin sa positive side, bilang may connection si David sa Panginoon, malapit sa puso ng Panginoon, sasabihin siya ng Panginoon, David, nagsasalita ka ng para kang ganun. Sabihin siya ng Panginoon kung ang Panginoon kausap niya. Kung sa wikang pantao, ano po? Ano ba sinasabi mo? Na kinakalimutan ka? Ang tanong dito, ganito po una, ang Diyos ba pwedeng makalimot? Ano ang sagot doon? Ang Diyos ba pwedeng makalimot? Ano po sagot niyo? Ha? Kasi sabi nung, kung ang Diyos, ano ba yan David, tanong mo yan, how long? Ang Diyos ba pwedeng makalimot? Diyos siya eh. Di po ba? Pwede ba makalimot ang Diyos? Tanungin natin si Tala, baka pwedeng masagot. Tala, pwede bang makalimot ang Diyos? Hindi pwede. Bata nga, hindi pwede. Si David pa, di ba? Diyos kasi siya, hindi siya pwede makalimot kasi siya may akda ng isip. Hindi pwede makalimot ang Diyos. Di ba? Yan po ang unang tingnan natin sa positive side. Okay? Can an omniscient God mag-fail ang memory? Pwede ba ang isang makapangyarihan ng Diyos magkaroon ng problema ang kanyang pag-iisip? Magkaroon ba yung ano yan? Aneurysm ba yun? Yung nakakalimot? Ha? Di ba? Pwede ba ang Diyos magkaroon ng kaisipang ganon? Ano ang sagot ng bata? Hindi pwede, di ba? Diyos yun eh. Pero bakit 4 na beses si David nagtatanong? Yung pang tingnan natin ngayong gabi, bago tayo mag-pray, minsan magpipray tayo, pero ang dami nating tanong. Lord, sasagutin mo po ba? Pili natin sabihin, Brad, huwag mong ipagsabi yung sikreto ko ha. Alam ng Diyos yun eh. Before we say, bago tayo magsalita, alam ng Diyos yun eh. Kasi ang Spirit itself beareth witness that we are children of God. Bago pa tayo humingi ng panalangin, yung ating hindi mga mahiling, ang Holy Spirit nagbibigay yan sa ating isip para maihingi natin doon sa Panginoon. Di po ba? So, nasa na po tayong tanong. Pangatlo. Okay. Kasi imposible yun eh. Siya ang may lalang ng kaisipan, tapos magkaroon siya ng pagkukulang na hindi niya maalaala. Imposible. Diyos siya eh. Okay. Ito pa po, ang puso ba ni Jehovah, the Elohim God, ayan na po, pagdating na tayo doon sa doctrine of God, ano ang pagkakilala niyo sa Diyos niyo? Diyos na pipitsugin? Pag sinabing Elohim, the great I am, the Trinity, one God, siya po ba ang tanong, ay nakakalimot? Nakakalimot ba ang makapangyarihang Diyos? Hindi rin eh. Tingnan natin, bakit po tayo nagbago ng buhay? Kasi nangako ang Panginoon, ang sino mang manampalataya, ang Diyos ay babaguhin siya. At nung magbago tayo, yes, nagkakaroon tayo ng ups and downs, pero wag nating kakalimutan the presence of the Holy Spirit that indwells, infilled us. Yan ang ating kapangyarihan. Kaya dito po sa puntong ito, nang nagpapartatanong si David, Lord, how long? May problema talaga siya. Okay? Hindi ang Diyos ang may problema.
yung tao. Okay? So, kaya mga kapatid, tingnan natin po ito, alisin natin sa ating mga kaisipan, sa ating mga masamang kaisipan, na ang ating, yung bang, parang nakalimutan na natin yung pangako ng Diyos sa bawat mananampalataya kay Kristo. Ano ang pangako sa atin? Number 1, ang pangako sa atin? John 3:16, ang pangako sa atin? That whosoever in Him shall, ano daw? Ano yun? Ano ang pangako ng Panginoon sa atin? Oh, di ba? Una, not perish. Bakit pagdating sa patong-patong na problema, 4 na beses kang magtatantrum, Lord, how long? Lord, how long will you hide your face from me? Hindi ang makapangyarihan Diyos ang may problema sa kaisipan. Never siya nakakalimot sapagkat ang Diyos po ay hindi nakakalimot. Siya ang mayakda ng ating kaisipan. So dito po ay tingnan natin, okay, alisin na natin sa ating mga maling kaisipan, masamang kaisipan, that our God, covenant God, di ba? Parang ganun ang pagka-word niya sa Old Testament. Nangako ang Diyos ni Abraham, nangako ang Diyos ni Isaac, nangako ang Diyos ni, sino yung huli? Di ba? Jacob. At hanggang sa New Testament, nangako siya that whosoever believe in me should not perish but have everlasting life. Nagbinigyan nga tayo ng hanggang buhay eh. Ito pa kaya na ang Diyos ay nagkukulang sa pagbabantay? Okay, siguro ay papasok na po tayo doon sa ano. Nung sa Old Testament nangako ang Diyos, sabi niya sa isang verse, di ko lang makuha yung kung saan. Sabi niya, behold, I have graven you in my palms. Di ba? Yung sa may, inukit daw tayo sa kanyang mga kamay. Paano tayo sasabihin natin na nakakalimutan mo po kami, Panginoon? Tingnan niyo po yung pagaling sa Egypt ng mga Israelita. Di ba? Doon sa pagpatigas, siya mismo nagpatigas sa puso ng hari. Lalong tumigas ko, hindi ako papayag. Hindi, kasi kailangan namin sila eh. Habang pinatitigas ng Diyos ang puso ng hari, tinuturuan sila na maging obedient. Pero instead na maging obedient yung mga tao, walang nangyari, ginawa nila. Ay patuloy talaga silang nagmamatigas, kaya yung 3 araw, naging ilang taon yun. So yun po ang mapapansin natin na dito po sa inukit ko kayo sa aking mga palad at yung binabagit niya doon ng mga walls, yun po yung protection niya eh. Diba? Kaya nga tayo nagbabakod for the protection doon sa maninira. Ang sabi niya doon ay the walls that I given you, yun po yung mga protection natin. Sabi niya Joshua 1:8, diba? Ano yung Joshua 1:8 nga ba yun? To have good success, di ba? Yung mga kabataan na mag-u-obey, haba ang buhay. So mga magdi-disobey, iiksi ang buhay. So yun po ang mga papansin natin doon. Kaya dito po sa from verse 1 and 2, kung mapansin natin dito, ito yung side natin. Imposible ng Diyos ay magkaroon ng diferensya sa pag-iisip na makalimutan ka. Diyos yun eh. At pangalawa, He cannot forget because God, He is omnipotent, powerful God, walang fail ang kanyang memory. So, verse 2 na tayo. Sabi po ng verse 2, okay, how long shall I take counsel in my soul? Pasok tayo ng konti dito mga kapatid. Okay? Sabi ng isang magaling na komentarista sa Bible, si Charles Haddon Spurgeon, sabi niya, yung word na forever mo ba kami makakalimutan, Panginoon? Asong verse yun? Kung ating titingnan. Verse 1, di ba? Forever? Kasi may 2 question mark. Tingnan niyo po ang 2 question mark, mga kapatid. Okay? Di ba? How long wilt thou forget me, O Lord? Forever? Habang buhay ba, Panginoon? Dito sumagot ang Panginoon sa kanya eh. Kailan ako magiging habang buhay nakakalimutan ka? Di ba? Sabi ni Charles Haddon Spurgeon ang kanyang komentary dito, yung mga madilim na kaisipan ng tao, sabi niya, it was surely bad enough to suspect, pagsuspitsahan, ang temporaring forgetfulness ng Diyos, but shall we ask the ungracious question,
At pagkatapos sabi niya, that the Lord will forever cast away His people. Eh yung grasya na nga lang, di ba? Sabi nung pinakanta kanina sa atin ng song leader, tayo dati mga kriminal, pero bakit minahal tayo ng Diyos? Eh, ungracious yun kung sasabihin natin, Lord, nakakalimutan mo ba kami? Imposible. Dahil kung naging anak tayo ng Diyos, eh, yung mga anak nga, sabi niya sa Matthew, eh kung anak mo nga humingi ng tinapay, hindi mo itlog, hindi mo binibigyan ng ahas. Ang sabi ng Luke, chapter 18, how much more your Father in heaven, pag humingi sa atin, bibigyan tayo ng ating kailangan, hindi yung ayaw natin. Tama po ba? Ewan mo, naalala niyo ito. Okay. Basta yun pumapasok sa isip ko ngayon. Yun lang yun. Now, dito po ay, that is ang gracious question na sabihin ng Panginoon, Lord, forever mo kaming kinakalimutan. Ang problema namin, Panginoon, sa simbang ito, 10 years na. Ha? 10 years pa lang. Wala pang 50. Pastor, wag naman 50. Ang tagal na noon eh. Pero ang makita natin dito mga kapatid, okay? Kaya doon nakakatuwa naman itong sinabi na ito ni Spurgeon na ikakast away ba niya ang kanyang mga sariling tao? Hindi. Nangako siya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Nangako siya dito sa kay John, sa John 3:16. Mahal tayo ng Diyos eh. Pero huwag naman natin aabusuhin yon. Now, ano pa pumapansin natin? May isa pa akong kinunang isang komentaryo. Ang sabi niya ni Timothy Rear, sabi niya, sabi nung isang question ni David, how long will thou hide thy face from me? Sabi nitong Timothy na ito na commentarist po sa Bible. What is that accursed thing in our heart? Ano ba yung sumpa o dumi sa puso natin? Okay? And our hearts in our lives, sa ating buong buhay, and for which God hide His face at siya nakaprone o nakasimangot sa atin. Ano kayang nandyan? Yun po ang tanong doon kay David. Puro siya, Lord, forever huwag nakalimutan. How long will hide your face from me? Ang tanong ngayon sa kabilang side, ano ang nasa puso mo? Kung bakit nauuyam, nasusuya, nakasimangot ang Diyos sa iyo. Ano kaya ngayon ito? Ito po yung mensahe ngayong gabi. Amen po ba? Before we pray, ano ba ang nasa puso na bakit nakasimangot ka, hindi ang Diyos? Baliktad no? Pero dapat ang Diyos ang nakasimangot sa ginagawa natin. Nakikita niya sa puso natin, may nakatago doon eh. May nakatago sa buong buhay mo na kung bakit ang Diyos ayaw kang tingnan. Sabi ni David, Lord, how long ano sabi niya diyan sa tanong niya? Will thy hide thy face from me? May isa pang po mga kapatid eh. Doon sa anak ng Diyos, kahit mayroon tayong sama sa ating puso. Kasi yung impurity ba, sa gold, kaya bala ang ginto, habang hindi natatanggal yung dumi sa ginto, lalong ginagatungan niya ng Diyos eh. Kaya bakit tayo mayroong dinadaan ng sobrang grabing problema, mayroong natitira doon, hindi naalis. Yun ang sinasabi dito ngayong gabi mga kapatid. How long will you hide your face from me? Okay? Alam niyo mga kapatid, ang Diyos, He is a God of justice. At siya po ay mga anak ng Diyos kasi nagkamali. Si David nagkamali, nagkasala. Pumatay siya nang dahil sa gusto niya. Pero siya po ay pinatawad, hindi. Pinatawad ba si David? Hindi. Yun naman yun ang ginagawa ng ibang mga leaders na nagmamalaki pa. Total, katulad ni David, di pa tapos sa akin, Panginoon. Ha? Sinabi mo yun. Sabi mo lang yun, pero hindi ikaw si David. Now dito po, sabi dito, kahit ang Diyos ay nagalit, His anger, pwedeng mag-endure siya ng overnight sa isang anak niya. Ganun naman po din tayo minsan eh. Kaya lang may mga tatay at nanay na pag nagalit talaga ng tudo sa kanilang mga anak, sabi niya, hanggat hindi naguhupa ang galit ko. Minsan yun po ang pagkakamali. Are you listening? Yun ang pagkakamali ng mga magulang din minsan. Hindi nag-aalis ng galit sa puso. Nagiging itong rat eh. Pero ang Panginoon, kung titingnan natin, aralin natin, His anger, it may do overnight, pero kinabukasan nun, ganun pa rin ang tingin niya sa kanyang mga anak eh. Because our salvation is forever. Hindi naman napuputol dahil sa pagkakasala, di po ba? Ang judgment seat ay ang issue doon ay hindi salvation, kundi ang issue doon ay nagawa mo. Kaya may reward ka at wala.
So dito po ay papansin natin, okay, na anong accursed thing, anong nasa puso nating masama at sa ating buhay na kung bakit ang Diyos inilalayo ang kanyang tingin sa malayo. At hindi ka napoprotektahan, hindi ka nasasagot sa mga prayer mo, hindi ka nasasagot sa mga gusto mo. Pero ang blessing doon, alam niyo po bakit? Yung grace of God. Naalala ko yung tanong mo, Brother Raymond, doon sa Bible College. Pastor, paano po yung mga hindi naman talaga tinawag ng Diyos pero naggumagana ang gawain nila, umuusbong ang simbahan nila? Anong sagot ng teacher? Because by the grace of God. Sa biyaya lang ng Diyos kaya tayo nagkakaganito eh. Pero ang kung tutuusin at titingnan, ang dami natin nakatagong masama sa Panginoon. Kaya kung bakit yung mga prayer natin hindi masagot-sagot at hindi niya maibigay-bigay yung mga matagal na nating kahilingan. Bakit? Mayroon po sa buhay natin nakatago na kumbaga sa ginto, kailangan gatungan ng sobra para kumulo at maalis yung mga infirmities, mga deformities na ito, mga basura sa buhay ng tao, para ito po ay maging pure, sabi ng Job, and I shall comfort us gold. Yun po yung kinakanta-kanta eh. So dito po ay tingnan natin mga kapatid at siguro mga 10 minutes na lang mga kapatid. Okay. Alam niyo po ba doon sa side ng positive side? Tinatanong, Lord, hanggang kailan po kami tutulungan sa ganito? Matagal na po yung mga projects namin. Pero may tinuturo siguro ang Panginoon. Ano ba ang dapat ating alisin? Yung ating para bang ginagawa natin ng Diyos na, Lord, bukas bigay mo. Huwag natin gagano'n ng Diyos. Tayo po'y nakikiusap lang kung anong kalooban niya, kung anong biyaya niya, doon lang po tayo. At wag naman natin pabayaan ang ating responsibility na, Lord, ikaw naman pala bahala, hindi na kami kikilos. No. Pero tayo po ay, kailangan natin ay, tingnan pa rin natin ang ating, kung bakit tayo ay tinawag ng Diyos, bakit tayo ay ginawang representative ng Diyos, para tayo makatulong, makaambag sa gawain niya, habang siya po'y naghahanda sa ating titiran sa kalangitan. Hindi po yung para sa atin, para po yan sa kalulatian ng Diyos. Ano mang ginagawa mo, therefore you eat or you drink or whatsoever you do it for the glory of God. Hindi po yan sa atin. Kaya tayo nagbibigay para gumanda si man. No. For the glory of God. Iyan po yun eh. Kaya tumutugtog ka, kumakanta ka, for the glory of God. Huwag kang kung anong sabihin sa'yo na magtulog ka dyan, magtugtog dyan, kumanta ka dyan. For His glory, not for the people. Hindi ang tawang ating pinasisikat dito ang Panginoon natin. Kaya kung bakit kahit tayo yung mga makasalanan, kahit tayo may mga infirmities, deformities sa ating mga puso, sumasagot ang Panginoon paunti-unti. You know what? Because of the grace and mercy of God. Hindi po yan sa kung anong, sino ba tayo? Lahat tayo mga kriminal eh, tayo may mga tago-tago dyan eh. But God, in His grace and mercy, siya po ay tumutulong. May depresya ba ang Diyos na nakakalimot? No. Mayroon ba ang Diyos failure sa kanyang pag-isip? No. He is an omnipotent, powerful God na doon sa ating kalagayan, ang sabi nitong how long natin titingnan ang ating sarili na tayo maging kaangkop sa biyaya ng Diyos. Hindi yung para bang tayo kahit makasalanan tayo, kahit may ginagawa tayong mali, parang dumalabas na, pag wala ako dyan, bahala kayo dyan. Hindi po ganon. Tayo po ay nilagay dito ng Diyos, gumawa ka ng ayon sa kanyang ikakalulati, hindi sa ikakaayon ng tao. Pwede hindi iwangayon sa iyo lahat ng tao sa ginagawa mo, but ayusin natin ang ating ginagawa upang ang Diyos ay maluwalhati at in cooperation sa lahat, sa body. Kumbaga sabi doon sa lesson ni David noong nakaraang Sunday ng hapon, lapat na lapat ka eh. Ang bawat isa ay nagkakadugtong, nagkakatulungan yan eh. Yung poste, yung beam, yung bubong, magkakatulong yan, hindi yung magkakanya-kanya tayo, no. Mayroon tayong dapat kalagyan. Kung saan ka doon, pag-ayusin mo, pag-igihin mo ang lugar na yung kinalalagyan, sapagkat doon nalululahati ang Panginoon. Okay? So dito po ay, tingnan natin itong mga paghihintay. Kung sa side natin, akala natin tayo ang pinakamatagal naghihintay. Isang example ko po na sa paghihintay, sabi doon ng verse 2, how long then my situation, katulad nating mga mananampalataya, gaano katagal ang mga sitwasyon nating mga hirap, problema, okay, na tayo natutulungan ng Panginoon, okay? Kasi mga kapatid, ay baka ang iba sa atin, ito na po yun isa sa tanong dito, how long, okay, baka ang iba sa atin ay lumulubog na sa pananampalataya. Di lang natin napapansin.
Isang example na ginagamit ko dito, pinaka-the best sa tingin kong magiging example. Nung isang araw na nagpatayo ng Bible College ang Old Testament sa panahon ng mga propeta, nagpunta sila sa gubat para kumuha ng mga troso. Naalala niyo yon? At habang sila po ay nagpuputol, may kanya-kanyang dalang palakol, at sila po ay nagpuputol, umawat po sila, to the work, ye are servant of God. Aba yung isa, sige pa man siyang swing ng kanyang palakol. Hampas pa rin siyang hampas. Napansin niyo yung iba, pauwi na, tapos na yung iba. Eh siya, sige pa rin, hindi pa rin napuputol. Nagtanong siya, anong problema ko? Nung tinignan niya yung kanyang palakol, Mr. Delina, wala na palang ulo. So therefore, ang tumatama, kahoy sa kahoy na lang. Para ba sa atin sa mga nagtuturo? Ako nagpa-Bible study rin, kaya ako nagpipray, Lord, kahoy na, laman sa laman na lang po ba? Nagtuturo na lang po ba ako para masabing nagtuturo ako? Nakikinig pa po ba kayo? Ang akala nila okay pa sila. Hampas pa ng hampas para makaputol, pero hindi na po mapuputol. You know what? Wala na pong Holy Spirit na siyang gumagatong sa ating buhay. Malungkot na ang Diyos eh. Kasi akala mo sikat ka na, pag tumuro ka, total sikat ako, sige makinig kayo sa akin. At nung napansin niya ito, itong maganda. Pag napansin ninyo na hindi na kayo epektibo, hindi na kayo tumatalab sa anumang ginagawa niyo sa church, tanungin niyo ang tamang persona. Hindi ang pastor. Baka mayroon si pastor ding tawag-tago dyan eh. Hindi rin siya kinalulugdan ng Diyos. Punta kayo sa tamang persona. Saan? Pinunta sa kay Elisha. Sabi niya, Pastor Elisha, yung iba nag-uuwian na, ako ito. Brad, saan ba tumalsik yung iyong palakol? Doon po sa ilalim na yun. Malalim! Alam niyo kung inamot ni Elisha? Alam niyo ang kwento, di ba? Kumuha siya ng sanga. Akalain niyo, pag ganyan niya doon sa sanga, umibabaw yung bakal. Magic! That is the power of God. Pag wala ka niyan, kahit anong turo mo, kahit anong galing mo sa Bible study, kahit anong galing mo magawa, mag-preach, pag walang power within your life, how long tayo hihingi ng tulong, Lord? Kahoy sa kahoy na po ang tumatama, hindi ko na po mapuputol. Lord, laman sa laman na po, nagtuturo na lang ako, umaawit na lang ako, nagba-Bible study na. How? Diablo na to eh. Nag-ano na lang ako, parang ano na lang eh, mechanical, paulit-ulit na lang. Pero yung pala, ang ginagawa natin, wala na palang Espiritu ng Diyos na siyang gatong para kahit, ang panahon naman mga kapatid, bato lang, di ba? Napuputol yan eh. Eh ngayon, bakal pa. Bakit di napuputol? Kasi laman sa laman na lang. Mga kapatid, dito po ay i-end ko itong ating conversation within 5 minutes. Isa sa pangako ng Diyos kay, sino ba unang pinangakuan niya rito? Nilista ko po yun eh. Sana makita ko pa. Si Abraham. Di ba si Abraham pinangakuan ng Diyos? Sa pananampalataya. May pananampalataya po ba kayo ngayong gabi? Pinangakuan siya. Sabi niya, isang araw magkakaanak ka ng lalaki. Sabi, yes! Kaya lang naisip niya kaagad. May problema yung kanyang isip. Sabi, Panginoon naman eh. Misis ko, 80 na. Tapos, wala pa siyang bahay bata. Lalo na yung misis niya, pinagtawanan pa yung pangako ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Di ba? So dito ay ilang taon po siyang naghintay. Tanungin ko kayo sa mga nakakaalam. Si Abraham po ay ilang taon naghintay para isilang, sino nga ba yung anak niya? Si Isaac? Ilang taon? Bible quiz. Ilang taon? Bigyan ko kayo ng nasa dulo, 5. Una na lang, ilan? Ilan? Ilang taon naghintay? 10 daw. 10-0 yung dulo eh. 5 ang nasa dulo. Dalawang number siya. 5 ang nasa dulo. Ilan? Ulo, yung mga sino kalimutan na parang ako din. Wow, alala pa ni Ate Angel. Biruin niyo po yun. 25 years bago nasagot yung kanyang pangako. Ay kung si David nga, nagtanong na siya, Lord,
How long? Sabi ng verse 1. Sabi niya, how long wilt thou forget me? Eh siguro excited, di ba? Gurang na excited. Sabi niya, Lord, sabi mo, bibigyan mo ako ng anak si Isaac. 10 years, 15 years, 20 years, siguro nagdadabog na yun. Sabi, di ba? Sabi mo, Panginoon, bibigyan mo ako. Pero yung pala sa 25th years, pang 25 years, saka lang dumating. Mga kapatid, ano bang problema mayroon tayo ngayon? Matatagal na? Pangalawa, sino pa po ba? Tatapusin ko na po ito within 3 minutes. Now, sino po ang pangalawa kung mapwedeng sabihin? Si Joseph po, di ba, ibinenta, nakulong. Ilang taon siya napalaya? Sindihan lang naman sasagot. Ilang taon si Joseph? Ha? O, 3 ang dulo. 2 numbers. Mas madali na yon 3. Ilang taon? Bago siya naging inilabas doon sa kulungan, si Butler at saka si Baker, nakalimot yung isa eh. Ilan po? 13 years. Biruin mo yan kung gano'n na po katagal yung problema mo. Siguro sa 7, sa 8, sa 9, sa 10, nagdadabog na tayo, nagtatanong na tayo sa Panginoon, Lord, how long wilt thou? At isa pa po doon si isang lalaki doon sa pool. Alam niyo yung pangalan ng lalaking yun doon sa pool? Ng Bethesda, sino yon? Walang pangalan. Okay. Sa John chapter 5 verse 5, ilang taon po siya doon? Ha? Ilang taon? 8 ang nasa dulo. 38. Bawat gumagalaw ng tubig, naalala niyo yon, di ba? Sa Bethesda. Pag may gumalaw, dahil siya po ay walang kakayanan, listen, ito po yung lesson doon, dahil siya po ay walang kakayanan, siya ay makasalanan, ganun po ang kalagayan ng tao. Tapos nung niligtas tayo ng Diyos, pwede pa rin tayo magkaroon ng problema ganun. Bakit? Hindi siya makakilos, hindi siya makaputol kasi wala na siyang power, hindi siya makabangon kasi wala na siyang power of the Holy Spirit. Yung sa Bethesda na yon, pag tumunog yung tubig, dahil siya po ay may problema, hindi siya makabangon, not unless may babangon para sa kanya. Okay? And then, dito po natin titingnan mga kapatid panghuli. Okay? 38 yun na nagtiis. Pang 38, doon po siya nabuhat at nailagay sa tubig. Gumaling siya nung time na yun. Isa na lang, kasi marami po itong nilista ko. Yung babae na siya po ay nagkaroon ng spirit infirmities, yun po ay 18 years. Ang tagal. Pero pabalik-balik ang Panginoon doon. Pero after 18 years lang niya, ito pinagaling. At panghuli siguro, si Lazaro. Kasama nung rich man, di ba? Si Lazaro, nakasama ng rich man, ang tagal niya pong namuhay na mayroong problema doon sa kanyang pagiging tawag sa kamsur dauton, yung may ketong, may lahat, may sugat-sugat siya. So, ang kanyang buong buhay ay nagkaroon po ng poverty. Walang nag-aaruga. Kasi sulo lang siya doon. Namumulo siya dito, binabato ng mayaman. So, dito, at siya po ay na-release sa kanyang pagdurusa, paghihirap. Ilang taon kaya? Dinala siya doon sa bosom ni Abraham. Ilang taon kaya po, mga kapatid? Wala pong binanggit ang Bible. Pero ang maganda roon, may kasagutan yung kanyang pagdurusa na nakikihingi lang siya ng batong pagkain at sinagot ng Diyos. Siya po ay na-release sa kanyang kahirapang yon, may sakit at walang sariling bahay, sinagot ng Diyos. Ito ngayon ang tanong ngayong gabi. May pag-asa bang sagutin ng Diyos ang ating mga kahilingan? Yes. Pero mayroong titingnan tayo. How long will we have revival? Tingnan natin ang ating sarili. Lord, mayroon ba akong kimkim na sama sa aking buhay, sa aking puso, para ang aking mga prayer at kahilingan ay iyong masagot? Kayo po makakasagot niyan, kanya-kanya tayo. Ako mayroon ding mga tago-tago sa Panginoon at yun pa kailangang marilis at malinis. Katulad ng isang ginto na ito ay gakatungan ng sobra para kumulo ito at mailabas ang mga marumi upang siya'y maging pure sa kanyang buhay spiritual at magiging powerful siya sapagkat ang indwelling at ang piling ng banal na Espiritu sa atin ang siyang ating talas sa ating buhay Kristiyano. Tayo po tayo magko-close. Hanggang dito lang po tayo para next ay continue natin sapagkat napakayaman po nito. Verse 1 and 2 pa lang po tayo.
Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito na alakala ni David dito po sa kanyang poem, sa kanyang tula. Tahimik ka at para bang nasusuklam ka, para bang nakasimangot ka lagi sa kanya, Panginoon. Yun pala, pwedeng mayroon palang nakatago sa puso ng isang Kristiyano kung bakit nakalingon ka at di mo siya pinapansin. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, bago po kami mag-pray, kung mayroon man po kami, Panginoon, nakatago sa aming buhay, sa aming puso, nasukat, nasusuklam ka, nakasimangot ka dahil sa sama ng nakikita mo sa mga buhay namin, patawad po, O Diyos. Linisin mo kami ng iyong salita na siyang apoy na maglilinis nito, na magpupuro sa amin na pagkumulo na kami pirang ginto, lalabas ang mga infirmities at magiging pure kami at magagamit mo kami, Panginoon. Banal na Espiritu aming Diyos, punuin niyo po kami. Tirhan niyo po ang aming mga buhay upang maging mga epektibo po kami. Hindi kami magtatatanong, hindi kami magdududa na para bang nakakalimot ang Diyos. Mahal ng Diyos ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kami lamang po ang nagkakasala, nagkakamali. Patawarin niyo po kami, gamitin niyo po kami sa gabing ito. In Jesus' name we pray.